Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 10 to 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 2 Pilipino na sakay ng barkong inatake na rebeldeng Houthi sa Red Sea, posibleng patay na ayon sa DFA. 5 sa 21 Filipino seafarers na iligtas na. Investigasyon sa kaso ng missing sabongeros. Dapat palawakin pa kung may koneksyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon sa palasyo. Zero balance sa mga pagamutan, target na ipatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Duterte Black o ang Duterte 7 sa Senado, nagbigay na ng suporta sa pananatili sa pwesto ni Senate President Chis Escudero. Ang Squad Committee muling bubuhayin sa 20th Congress. Sugar Regulatory Administration inaprubahan ang importasyon ng 424,000 na metrikong toneladang asukal. Sa ating Metro News, 8 million pesos na halaga ng peking baby powder at body cleanser na kumpiska ng NBI sa Pasay City. Sa ating Science and Technology, kauna-unahang recombinant anthrax vaccine na develop sa South Korea. Sa ating mga lifestyle news, isang Pinoy dentist nakatanggap ng Pediatric Oral Health Research Award sa Spain. Para sa ating music trivia ngayong petsa, nakuha ng The Rolling Stones ang kanilang kauna-unahang #1 hit sa US singles. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa ating mga balitang kakaiba, isang chihuahua tumulong na masagip ang isang hiker sa Switzerland. 6:39 na po na umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa pangalan ni Joel Gorospe, ako po si Kenny Gacosta. At 774 Balita Ngayon. At sa detalye ng mga balita, posibleng mga Filipino seafarers ang napaulat na 2 nasawi bunsod ng pag-atake ng mga rebelding Houthi sa Greek-operated bulk carrier Eternity Sea habang naglalayag sa Red Sea. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo De Vega, lumubog na ang barkong inatake ng Houthi rebels sa Red Sea na may sakay ng mga Filipino seafarer. Hindi naman bababa sa 5 sa 21 Filipino seafarers, kabilang ang kapitan ng barko ang nailigtas sa nagpapatuloy na rescue operation. Mayroon din anyang ulat na 2 na ang nasawi, ngunit hindi pa tukoy ang nasyonalidad ng mga ito. Gayunman, sinabi ni De Vega na malaki ang posibilidad na mga Pilipino ang 2 nasawi dahil sa 22 crewman na sakay ng barko, isa lang ang hindi Pinoy. Samantala, tulong para sa mga Pilipinong apektado ng malawakang pagbaha sa Texas sa Amerika, tiniyak ng palasyo. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Makakaasa ng tulong mula sa pamahalaan ng mga Pilipinong apektado ng malawakang pagbaha sa Kerr County sa Texas sa Amerika. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, handaan niya ang konsulado ng Pilipinas at mga tanggapan sa estado para tumulong. Batay sa pinakahuling report ng Philippine Consul General, walang Pilipinong naapektuhan sa malawakang pagbaha, pero patuloy ang pakikipag-ugnayan ng konsulado sa mga Pilipino para malaman ang kanilang sitwasyon at kapakanan. Bukas din ang linya ng gobyerno na tumanggap ng tawag para sa mga mangangailangan ng saklolo. Nagpaabot naman ang panalangin ng palasyo para sa kalagayan ng mga residente apektado ng nasabing kalamidad. Wala pong Pilipinong naapektuhan. Pero patuloy po ang konsulado natin na nakikipag-ugnayan po sa Filipino community at kung meron po silang pangangailangan ay tumawag lamang po sila at humingi ng tulong sa ating gobyerno. Ang pagtulong po na yan ay hindi po
ipagkakait sa kanila. Handa pong tumulong ang gobyerno at ang pamahalaan kung ano po yung pangangailangan ng ating mga kababayan doon. At of course, pinagdarasal din po natin ang kalagayan ng mga naapektuhan po sa Texas. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita mula sa labas ng ating himpilan, OCD, nagbabala kahit nasa labas na ng PAR ang bagyong Bising. Detalye ihatid ni Angel Garcia. Angel. Nagpaalala ang Office of Civil Defense sa publiko na manatiling alerto at mag-ingat sa patuloy na epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Bising kahit pa lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa OCD, bagamat pumasok at agad na lumabas ng bansa ang bagyong Bising nitong July 6 hanggang 7, nag-iwan pa rin ito ng matinding epekto lalo na sa habagat. Resulta nito ang mga pag-ulan, flash flood at landslide sa ilang bahagi ng Luzon, gaya ng Hilagang Luzon, Gitnang Luzon at Cordillera. Batay sa ulat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa CAR, nakakaranas ng sama ng panahon ang mga probinsya ng Apayao, Abra at Benguet. Ayon kay OCD, OIC Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro da Ford, magtatatag sila ng Interagency Coordination Cell sa loob ng OCD kung saan personal na nag-uusap ang mga ahensya para mabilis ang desisyon sa mga kritikal na sitwasyon. Samantala, muling paalala ng OCD na huwag magpapakalat ng fake news at kumuha lamang ng update mula sa mga beripikadong sources. Pinapayuhan din ang publiko na ihanda ang kanilang go bag na may lamang pagkain, tubig, gamot, flashlight, mga importanteng dokumento at iba pa. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa balita na yan, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. At sa iba pang balita, nais ng Malacanang na palawakin pa ang investigasyon kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito ay matapos isiwalat ng Department of Justice o DOJ na base sa natanggap nilang impormasyon, may posibilidad na konektado ang ilang individual na dating sangkot sa war on drugs ng Administrasyong Duterte sa misteryosong pagkawala naman ng mga sabungero. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, susuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng investigasyon para matukoy ang buong lawak ng kaso. Nilinaw naman ni Castro na hindi nila sinasabing may guilty sa kaso, pero nanindigan anya si Pangulong Marcos na magbibigyan o mabibigyan ng hustisya ang mga biktima. Mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro. Samantala, isa pang balita mula sa labas ng himpilan, Taal Lake na sinasabing pinagtapunan ng mga nawawalang sabungero. Sisisiri na ng Team of Divers. Narito ang report ni Gina Mape. Gina. Uumpisahan ang sisiri ng Team of Divers na pangangasiwaan ng Department of Justice ang Taal Lake kung saan sila sabing itinapon ang mga katawan ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay DOJ's Fox Special Assistant Secretary Attorney Mico Crabano, magiging jump-off point ng team ang isang establishment sa Talisay, Batangas. Anya ay tinakda ang pagsisimula ng pagsisid ng team alas 10 ngayong umaga, ngunit isa sa alang-alang din ang lagay ng panahon. Pagdating niya ng team sa area ay saka pa lamang maglalabas ng pinal na desisyon kung itutuloy o ipagpapaliban ng pagsisid dahil kailangan isaalang-alang ang kaligtasan ng mga diver. Ang team ay pangungunahan ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard, mga angalaga naman sa seguridad ang mga tauhan ng PNP-CIDG sa ilalim ng supervision ng Department of Justice. Una lang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may natukoy na silang isang fish pen sa Lawan na ang may-ari ay nadadarit din sa pagkawala ng mga sabongero. Kaya iyon ang posibleng uunahin sisirin ngayong umaga. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon.
Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtibayin pa ang healthcare system ng bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Pangulo Marcos, target niya ang zero balance sa mga pampublikong pagamutan kung saan wala nang babayaran kahit piso ang mga Pilipino. Gayunman, aminado ang Pangulo na sa ngayon ay hindi pa ito kayang ipatupad dahil kulang pa sa pondo. Mangyayari niya ito kapag maayos ng ekonomiya ng bansa at kung sakali ay administrative cost na lamang ang babayaran ng mga pasyente na nasa 100 pesos lamang. Dahan-dahan namin babawasan yung kontribusyon ng pasyente. At kung tayo ay magawa natin, pag naayos natin ang ating ekonomiya na mabuti at kaya na natin, ay kaya naman siguro natin, wala nang kontribusyon ng pasyente. Bigyan na lang natin ng siguro yung kagaya sa ibang lugar na nakikita ko, na nasubukan ko, administrative cost lang. Wala yun, mga 100 piso yun. Tama na yun. Yun lang ang siguro na ibigay nila. Yun lang, that is the aspiration. Kahapon ay pinamahagi ng Pangulo ang 387 na patient transport vehicle sa mga LGU sa Luzon. Layon nitong tiyakin na ang bawat lalawigan ay may access sa reliable medical transport, lalo na ang mga malalayong lugar. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nakapagbigay na ang Duterte Block o ang tinatawag ngayong Duterte 7 ng commitment ng pagsuporta para manatili sa pwesto si Senate President Chis Escudero sa pagbubukas ng 20th Congress. Ayon kay de la Rosa, nakapirma na siya sa resolusyon para suportahan ang Senate presidency ni Escudero. Gayunman, sinabi ni de la Rosa na hindi niya tiyak kung ang kasamahan ng Duterte 7 o Duterte 7 na si Senator Amy Marcos ay nag-commit na rin ng suporta para kay Escudero. Nilinaw ni De La Rosa na wala silang hininging committee chairmanship o anumang may kinalaman sa impeachment proceedings kapalit ng pagsuporta kay Escudero. Giit ni De La Rosa, pinakamalaking factor sa kanilang desisyon ay ang pagiging bukas at pakikinig ni Escudero sa lahat na siyang nagustuhan ng Duterte 7. Maliban kay Senator De La Rosa, bahagi rin ng Duterte 7 sina Senators Amy Marcos, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Camille Villar at Mark Villar. Samantala, balita sa labas ng himpilan, Senator Bato de la Rosa, kukwestiyonin ang jurisdiksyon ng Senate 20th Congress sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye mula kay Conde Batak. Conde? Susubukan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kwestiyonin ang jurisdiksyon ng Senate 20th Congress sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay de la Rosa, kung nagawang tanungin ng Senate Impeachment Court ang Kamara ng 20th Congress kung binding sila sa naging aksyon ng 19th Congress ng House of Representatives, ay dapat ma-question din ang bagong komposisyon ng Senado kung may jurisdiction sila para ituloy ang paglilitis. Sinabi pa ni de la Rosa na ito ay i-raise niya sa plenaryo ng Senado at hindi sa impeachment court, at kailangang ma-establish ng Senado na saklaw pa ng kanilang jurisdiksyon ang impeachment trial. Itatanong ko rin na tinanong natin yung House of Representatives. Why not ask ourselves also? Di ba? Pareho lang naman. Pareho lang. So, tanungin rin natin yung Senate of the 20th Congress kung are they willing to be bound by the actions of the previous sa previous Senate of the 19th Congress. Nilinaw ni De La Rosa na personal lamang niya itong paniniwala na kailangan ding tanungin ng Senado at umaasa siyang susuportahan ito ng mga kasamang senador sa Duterte 7. Sinabi pa niya na hindi ito napag-usapan sa pagitan nila ni Senate President Chis Escudero. Hindi naman klaro kung imomosyon din ba ni De La Rosa ang pagpapadismiss sa impeachment case ni VP Sara matapos na makwestiyon ang issue ng jurisdiksyon ng 20th Congress. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita, impeachment trial kay Vice President Sara Duterte dapat ituloy. Ano man ang sinasabi ng mga survey. Grace Mariano sa report. Hindi ang resulta ng mga survey ang dapat maging batayan sa magiging hakbang kaugnay sa kinakaharap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Giit ng isang miyembro ng House Prosecution Team na si Batangas,
Representative Jervin Luistro, ang dapat masunod ay kung ano ang itinatakda ng konstitusyon. Ayon kay Luistro, malinaw ang atas ng saligang batas na dapat magsagawa ng impeachment trial ang Senado bilang impeachment court. Pahayag ito ni Luistro sa harap ng resulta ng Social Weather Station o SWS survey na 42% ng mga Pilipino ang kontra sa paghahain ng impeachment complaint kay VP Sara at 32% naman ang pabor habang 44% ang naniniwala na sinasadyang i-delay ng Senado ang paglilitis. What we should understand, this is a constitutional duty that we really have to face. Regardless of all the surveys, kung ano man ang sinasabi ng mga Filipino sa surveys, whether mas marami ba ang pabor sa impeachment or mas kakaunti ba ang pabor sa impeachment, the glaring truth is we have a constitutional duty that we really have to face, and that is to try the impeachment case. Yan po si Representative Jervin Luistro. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, muling bubuhayin ng House Squad Committee sa 20th Congress upang ipagpatuloy ang investigasyon kaugnay ng pogo, illegal na droga at extrajudicial killings. Inihag ito ni Manila Congressman Benny Abante kasabay ng paghahain muli ng mga panukala na resulta ng kanilang investigasyon noong nakaraang Kongreso. Ayon kay Abante, nananatili pa rin ang issue ng operasyon ng pogo sa bansa, gayon din ang patuloy na pagkakasabat ng mga illegal na droga. Una naman sa mga inihaing panukala ang House Bill 1628 o civil forfeiture ng mga ari-ariang illegal na nakuha o nabili ng mga dayuhan. Layo nito na palakasin ang probisyon ng saligang batas na nagbabawal sa mga dayuhan na makabili o magmay-ari ng lupa. Inihain din ng House Bill 1629 upang ituring bilang heinous crime ang extrajudicial killings at magpataw ng parusa sa mga masasangkot dito. 774 Balita Ngayon. Inaprubahan na ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang importasyon ng halos kalahating milyong metrikong toneladang refined sugar ngayong taon. Sa Sugar Order No. 8, Series of 2024-2025, nakasaad na pinapayagan ng SRA ang pagpasok sa bansa ng kabuang 424,000 na metrikong toneladang refined sugar na inaasahang darating sa bansa sa July 15 hanggang November 30, 2025. Layo ng impormasyon o importasyon ng asukal na matiyak na may sapat na supply ang bansa at magkaroon pa ng buffer stock para sa maiwasan ang spike sa retail price. Una nang inihayag ng SRA na umabot na sa mahigit 2 milyong metrikong tonelada ang sugar production sa bansa para sa crop year 2024 hanggang 2025 na 4.7% na mas mataas sa naitalang 1.92 milyong tonelada o milyong metriko tonelada ng sugar production noong 2023 hanggang 2024. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 6:55 ng umaga. Kami pa rin po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Sa ating Metro News, sa abot sa 8 million pesos na halaga ng Peking Baby Powder at Body Cleanser ang nakumpiskan ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang establishmento sa Pasay City. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, na-recover sa operasyon ang mahigit 9,000 piraso ng mga counterfeit na produkto na may tatak na mga sikat na brand ng Baby Powder at Body Cleanser. Ikinasang raid makaraang magsampa na reklamo ang Orion Support Incorporated na kumakatawan sa Kenvu Incorporated at Galderma Holdings. Nagpaalala naman si Santiago sa publiko na iwasang tangkilikin ng mga peking produkto bilang proteksyon sa intellectual property rights at sa ekonomiya ng bansa. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay 56 pesos and 45 centavos. 66 pesos and 19 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay 76 pesos and 74 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay 15 pesos and 5 centavos, habang ang Japanese yen ay 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah?
Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi July 9. 52, 13, 40, 27, 5 at 11. Kung saan walang nanalo ng 29,700,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 22, 44, 37, 15, 28 at 24, kung saan wala ding nakapag-uwi ng 10,352,639 pesos and 60 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, kauna-unahang recombinant anthrax vaccine na develop ng South Korea. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Rosemay. Nakabuo ang South Korea ng unang recombinant protein-based anthrax vaccine sa mundo, isang malaking hakbang patungo sa self-sufficiency na maaari ring maging bukas sa mga export market para sa bagong bakuna na may mas kaunting side effects. Ang Korea Disease Control and Prevention Agency o KDCA ay nakipagtulungan sa pribadong kumpanya na GC Biopharma Corporation upang makadevelop ng bakuna na hindi tulad ng mga nakasanayang versyon ay nag-aalis ng panganib ng pagkakalantad sa mga toxin o lason na nililikha ng Bacillus anthracis o isang high-risk pathogen na itinuturing na isang potensyal na bioterrorism agent na nagdudulot ng sakit o pagkamatay ng isang tao, hayop o halaman. Nakatanggap ang bagong bakuna na pinangalan ng Veritrax injection ng regulatory approval mula sa Ministry of Food and Drug Safety noong Abril ngayong taon na nagpahintulot sa South Korea na gumawa ng sarili nitong supply sa unang pagkakataon. Hindi tulad ng mga tradisyonal na bakuna sa anthrax, ang Veritrax ay gumagamit ng strain ng Bacillus brevis na hindi nakakalikha ng lason upang makagawa lamang ng proteksyon na antigen na siyang susi sa kaligtasan sa sakit. Ang pamamaraang ito ay makabuluhang binabawasan ng pagkakalantad sa mga toxin at side effect na ginagawang mas ligtas at mas mura ang bakuna kaysa sa mga kasalukuyang opsyon. Samantala, nilinaw ng KDCA na walang kinalaman sa tensyon sa pagitan ng South Korea at North Korea ang pagsasaalang-alang sa pagbuo ng bakuna dahil idinisenyo nila ito para sa pambansang paghahanda sa krisis sa kalusugan ng publiko. Bukod sa domestic stockpiling, inaasahan ng KDCA at GC Biopharma ang ilang pangangailangan sa ibayong dagat para sa Veritrax mula sa mga bansang walang kakayahang gumawa ng sarili nilang mga anthrax vaccine. Tinataya namang tataas ang demand sa buong mundo dahil ang anthrax ay nananatiling isang pampublikong alalahanin sa kalusugan lalo na sa mga rehiyon na nakakaranas ng kamakailang outbreak. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, isang Pinoy dentist nakatanggap ng Pediatric Oral Health Research Award sa Spain. Detalye po ihahatid ni Mika Fajardo. Mika. Nasungkit ng Filipino dentist na si Dr. Marites Oliveros Villerico ang Pediatric Oral Health Research Award Southeast Asia Division sa Spain noong nakaraang buwan. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, idinaos ang awarding sa 103rd General Session ng International Association for Dental, Oral and Craniofacial Research sa Barcelona, Spain. Pinangunahan ni Dr. Villerico ang pagsasaliksik ng risk factor for early childhood caries in a high-incidence population na sumaklaw sa mga barangay health centers sa Caloocan at sumubaybay sa mga paslit sa loob ng 2 taon kasama na sa mga mapanghamong buwan ng COVID-19 pandemic lockdown. Isa sa mga nangungunang pediatric dental care advocate sa bansa, kinilala siya sa kanyang namumutanging kontribusyon sa pagsulong ng pag-unawa sa pediatric oral health sa mga bata at kabataan. Ang pangunguna ni Villerico na may malaking impluwensya sa mga kasanayan sa pamamahala ng trauma sa ngipin at pediatric endodontics ay sinuri ng isang international panel ng mga eksperto at namumukod tangi sa mga pinakakilalang entry mula sa buong Southeast Asia. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatek 4, Rule of the Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia.
Para sa ating music trivia, ngayong petsa July 10 taong 1965, nagsimula ang 4 na linggo sa number 1 spot sa US singles chart ng awiting I Can't Get No Satisfaction ng English rock band na The Rolling Stones. Ang awitin ay isinulat ng mga miyembro ng banda na sina Mick Jagger at Keith Richards at ikinonsidera ng panahon na yon bilang greatest hooks of all time, kung saan ang lyrics ay tumutukoy sa sexual frustration at commercialism. Unang inilabas ang awitin bilang single sa US noong June 1965 at na-feature din sa American version ng 4th studio album ng The Rolling Stones na Out of Our Heads na nirelease naman noong July. Sa kabila ng pangunguna sa US single chart, pinatugtog lamang sa mga pirate radio stations sa UK ang naturang kanta dahil sa lyrics nito na ikinonsidera bilang too sexually suggestive. Ngunit nang lumaon, naabot din ng awitin ang number 4 spot sa UK singles chart. Noong 1998, iniluklok ang awitin sa Grammy Hall of Fame, habang noong 2006 naman, ito ang natatanging recording ng The Rolling Stones na nadagdag sa listahan ng National Recording Registry of the Library of Congress, kung saan pinepreserba ang mga piling audio recordings ng iba't ibang artists dahil sa kanilang cultural, historical o aesthetic significance. Noong 2021, napasama rin ang I Can't Get No Satisfaction sa listahan ng The 500 Greatest Songs of All Time ng Rolling Stone Magazine. Balitang kakaiba. At sa atin namang balitang kakaiba, isang chihuahua tumulong na masagip ang isang hiker sa Switzerland. Narito naman ang balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, magandang umaga. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Binansagang four-legged hero ang isang aso sa Switzerland matapos itong maging daan upang masagip ang kanyang amo na nahulog sa malalim na butas habang naglalakad sa glacier. Ayon sa mga otoridad, nag-hiking ang isang lalaki kasama ang kanyang alagang chihuahua sa Phi Glacier nang biglang matapakan ito ang isang snow bridge at saka nahulog sa 8 metrong lalim na siwang. Naiwan ang alagang aso sa gilid ng tiwang. Ginamit naman ng lalaki ang kanyang walkie-talkie, ngunit nahirapan ang Swiss Helicopter Rescue Company na Air Zermatt na hanapin ang eksaktong lokasyon ng lalaki. Hanggang sa may naispatan ang mga rescuer na gumagalaw sa isang bato at nang lapitan nila ito, kita nila ang isang aso na nakaupo sa tabi ng butas kung saan nalaglag ang kanyang amo. Ayon sa mga rescuer, nakatulong ang behavior ng chihuahua para malukit nila ang kinaroroonan ng lalaki. Hindi naman umalis sa kaniyang posisyon ng aso at tila binabantayan ang buong proseso ng rescue mission. Agad namang dinala sa ospital ang lalaki at ang aso matapos silang masagip. Good job, Chihuahua. Pinatunayan naman itong kwento na ito na ang aso is a man's best friend, Alagaan yung mga aso ninyo talaga. Okay, yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out ako. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Ang cute nung chihuahua, no? Parang ang sarap. Ang napakaliit lang niya, pero hero kung ituring. Four-legged hero kung tawagin. Yes. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw ng Huwebes, July 10, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa pangalan ni Joel Gorospe, ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita